Pinatunayan mo, kapangyarihan mo. Pinatunayan mo, ang pag-ibig mo. Pinatunayan mo, sa buong mundo. Ikaw kapatid sa iglesia. Alam kong handa na kayong tumulong, kaya't ipinagmamalaki ko kayo sa mga taga-Macedonia. Ang sabi ko ay handa na kayong mga taga-Akaya noon pang nakaraang taon, at dahil dito'y lalo silang sumigla sa pagtulong. Kaya't pinapapunta ko riyan ang mga kapatid na ito upang mapatunayang tama ang aming pagmamalaki tungkol sa inyo. At nang maihanda na ninyo ang inyong tulong, gaya ng sinabi ko, kung may mga taga-Macedonia na sumama sa akin at makita nilang hindi pala kayo handa, baka mapahiya ako at pati kayo. Kaya pinakaiusapan ko ang mga kapatid na mauna riyan upang maihanda ang tulong na ipinangako ninyo. Sa gayon, makikita na talagang kusang loob ang pagbibigay ninyo at hindi sapilitan. Ito ang ibig kong sabihin. Ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti, at ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan, upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa, tulad ng nasusulat. Siya'y masaganang nagbibigay sa mga dukha. Ang kanyang kabutihan ay walang hanggan. Ang Diyos ang nagbibigay ng binhing itatanim at tinapay na makakain. Ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang magbunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Sa gayoy, lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin namin sa kanila. Ang paglilingkod ninyo upang tumulong sa mga kapatid ay hindi lamang makakatugon sa kanilang pangangailangan, kundi magiging dahilan pa ng nag-uumapaw na pagsasalamat nila sa Diyos. Ang bukas palad ninyong pagbibigay sa kanila at sa lahat ang siyang magpapatunay na matapat ninyong sinusunod ang magandang balita ni Kristo. Dahil dyan, magpupuri sila sa Diyos, kaya't buong pagmamahal nila kayong ipapanalangin dahil sa di masukat na kagandahang loob ng Diyos sa inyo. Salamat sa Diyos dahil sa kanyang kaloob na walang kapantay. Hingahanawa ng Panginoon ng kanyang salita upang... Okay na po? Ready na kayo? Manalangin muna tayo. Shara na ikaraba, sendera bahaya rababarata, sukuro basundo, yara na ikarababa. Lord, muli dalangin namin sa oras na ito. Salamat sa iyong banal na presensya sa lugaring ito, Panginoon, Lord God. Let your angels of the Lord patuloy pakayusin ang aming isipan, ang aming puso, Lord God. Cultivate every hearts, Panginoon, na nasa lugaring ito, Lord God. At patuloy ang mga itatanim na salita mo, O Diyos, ay maayos na mailagak, Panginoon, Lord God, sa aming mga puso. At ito hindi mawaglit man lamang, Panginoon, Lord God. Maalay na mga isipan sa aming mga puso, Panginoon, Lord God, sa iyong isipan at puso, Lord God. At patuloy, Lord, ang malaya na pagkilos ng Banal na Espiritu sa lugaring ito, Panginoon, ay pinahihintulutan namin, Lord, in the mighty name of Jesus, O Lord God. We thank you, O God. Salamat, Panginoon, Lord God. Let there be open heaven sa lugar natin, Panginoon, and sprinkle the golden flakes of heaven, O God. Hayaan mo, Panginoon, Lord God, na ang aming mga diwa ay patuloy intact, Lord God, sa aming mga pag-aaral, Lord, sa iyong salita, Lord God. Maunawaan ng bawat isa, Lord. Deeper understanding, Panginoon, ipagkaloob mo sa bawat isa sa amin, Lord God, in the mighty name of Jesus, O Lord God. Breathe on your words, Panginoon. Hayaan mo na ang bawat salita ay mabuhay, Panginoon, sa aming mga buhay, Lord God, in the mighty name of Jesus. We thank you, Lord. We glorify you, Panginoon. Be in the midst of us, Holy Spirit. We thank you, O God. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Lord.
Okay, so ang ating lesson po sa araw na ito, ang ating pagbubulayan ay ang pagtulong, pagkakaroon ng pusong matulungin sa ating kapwa. So ito po ay pinagkaloob ng Panginoon kanina, ano? Ang ating daw pong puso ay kailangan na magkaroon ng pusong matulungin ng bawat isa sapagkat dumadaloy ang compassion mula sa Panginoon na katulad ng ginawa ng Panginoong Jesus para sa kanyang mga anak. Okay, so tayo po na bilang lingkod ng Diyos, inaayos, bilang na maglilingkod sa Panginoon, kailangan po na ang ating mga puso ay handa. Handa sa pagtulong. Kakibat po talaga, ng ating paglilingkod sa Lord ay ang pagtulong sa ating kapwa. Hindi lamang sa ating kapwa, sa ating mga kapitbahay, sa ating mga kamag-anakan. At hindi lamang po sa kapwa, kundi maging sa ating sariling church. Okay? So gagamitin po tayo ng Lord talaga. Sino po ang ready na gamitin ng Panginoon sa pagtulong sa iba? Amen. Ayan. So with conviction, tayo ay kailangan talagang malinis, nasisidlan ng mga blessing, hindi lamang ng mga anointing, hindi lamang ng spiritual gift, kundi ng mga blessing na ipagkakaloob ng Panginoon. Sapagkat ang ipagkakaloob po sa atin ng Lord ay hindi lamang spiritual na mga bagay Kumbaga pati mga physical na mga bagay, financial na mga bagay, ipagkakaloob sa atin ng Panginoon. Okay? So sabi po sa Exodus 34:6, pakibasa po. Si Yahweh ay nagdaan sa harapan ni Moises at sinabi niya, "Akong si Yahweh ay mahabagin at mapagmahal. Hindi ako madaling magalit. Patuloy kong ipinadarama ang aking pag-ibig at ako ay mananatiling tapat." Awit 103:13. Kung paano nahahabag ang ama sa kanya, gayon siya'y nahahabag sa may takot sa kanya. Ayun. So sabi po sa mga salita ng Diyos na yan, nakita niyo po yung mga sinabi ng Panginoon na mahabagi ng Panginoon. 'Di ba? Sabi sa Exodus, nagpapala siya. Pero huwag nating kalimutan, nagpaparusa din ng Panginoon. Nagpapala ang Panginoon sa atin, okay? So tayo, bilang tayo ay vessel, tayo ay channel of blessing. Tayo ay sisidlan ng kanyang mga pagpapala. Kung financial man yan, spiritual man yan, ano yung kalagayan natin? Ano yung kalagayan mo bilang ikaw ay sisidlan ng pagpapala ng Diyos? Let's say financial. Merong pagbibigyan ang Lord na ibang tao ng financial. Let's say 10,000. Dahil ipapadaan niya sa iyo. Ang binigay niya ay 20,000. Pero ang ipagkakaloob niya doon sa taong yun ay 10,000. Normally, ganoon po, Ganoon po normally. Merong sukli na ipinagkakaloob ang Panginoon. Yun ay para sa iyo. Depende sa instruction ng Lord. Pero kapag sinabi ng Lord sa iyo, anak, yung susunod ay sa iyo. So, kailangan buong buo yun, ibibigay niyo po. Ang puso natin kailangan handa sa ganun. Sapagkat daluyan tayo ng pagtulong. Merong gustong abutin ng Lord, merong gustong tulungan ng Panginoon doon sa lugar na yon. Ikaw ang gagamitin. Diba? Nung nakuha yung pera, iba ang ginamit. Diba? Sa iba. Nung nakuha yung blessing, wala na, tinakbo na po. So nagkamali. At sa bagay na iyon, alam nyo po, napakahirap bumawi kapag ganoon. Ganon din sa spiritual na giftings. Kapag hindi ka napagkatiwalaan doon sa maliit na sa pagpapaumpisa ng spiritual gift mo bilang evangelist, let's say, meron lang pinapuntahan sa iyo ang Lord na tao para matulungan. Sapagkat yung taong yun, merong tinatanong sa Lord. Ang gusto ng Panginoon, ikaw yung gamitin niya para maunawaan ng taong yun. Okay? Dadaloy sa iyo yung wisdom ng Panginoon, yung karunungan na ipapaliwanag ng Lord sa taong yun. Ang kaso, medyo tinatamad ka. Ang kaso, medyo hindi mo feel. Kasi mainit, ayaw mo lumabas. Kasi umuulan. Doon pa lamang po, nag-fail na. Okay? So, kailangan mahalaga na ang puso natin ay naka-align. Mahalaga na ang isipan natin naka-align sa kagustuhan ng Panginoon. Nauunawaan natin yung pag-ibig ng Lord. Dinideklara natin yung vision, di ba? In love, a throne will be established.
Pero tayo mismo, hindi natin alam sa sarili natin kung tayo ay mahal ng Diyos o hindi. Yung biyaya ng Diyos, hindi natin namamalayan. Yung biyaya ng Panginoon, yung grasya niya sa atin, hindi natin alam. Okay? Kaya hindi nagiging maayos na tayo ay maging vessel ng pagtulong sa iba. Okay po? So bilang isang lingkod ng Diyos, kailangan daw po ina-apply natin ito araw-araw sa ating mga buhay, hindi lamang po dito sa church. Hindi lamang sa ating mga bahay, hindi lamang sa ating mga kaibigan, kaklase. Kahit hindi niyo po kilala. Pag sinabi ng Panginoon, bigyan mo ng tinapay, yung taong iyon. Paano sa'yo? Ikaw, ano yung puso mo? Paano mo padadaluyin yung pagtulong na gusto ng Lord para sa taong yun na gusto niyang abutin? Okay? So napakahalaga na alam natin na tayo mismo, naranasan natin at nauunawaan natin yung biyaya ng Diyos. Yung pag-ibig ng Diyos. Na tayo ay kinahabagan lang din. Gumamit lang din ng Lord ng tao para ikaw ay lumaya. Di ba po? Gumamit ang Diyos ng ibang tao para ikaw ay maabot niya. Kaya ngayon, ikaw naman, bilang inayos ka ng Lord, bilang ikaw ay inihanda ka niya sa mga banal na mga bagay, di ba? Gusto ng Panginoon maging maayos ka rin. Ang puso natin kailangan maging maayos din sa pagtulong. Diba? Normally kasi ang tao kapag tumulong, kailangan may kapalit. Ha? Kailangan may kapalit. Hindi na iniisip, diba? Nasa Lord yon. Na kailangan, naku, tutulungan ko pa ba yan? Di naman ako kinakausap niyan, ang sungit-sungit nga niyan sa akin. Diba? Normally, ganun po ang tao. Pero tayo bilang naglilingkod sa Diyos, alam natin at nauunawaan natin na biyaya ng Lord, na tayo ay merong opportunity, tayo ay merong pinagkalooban ng Panginoon ng chance na tumulong sa iba, di ba? Make the most out of it. Kailangan talagang maibibigay natin yung ating 100% na best sa pagtulong. Okay? Hindi lamang sa pag-share ng gospel, maging dito sa church. Dito na lang sa church, di ba? Nauuna ang reklamo. Ha? Normally, ganun ang tao. Nauuna ang magreklamo muna. Hindi muna sumunod. Ha? May ano pa yan, may mga pagkabahabahagi pa. Hayaan mo sila, hindi ko naman cell group yan eh. Asa na cell leader niyan? Hayaan mo sila. Diba? Hindi po ganun. Ang gusto ng Panginoon. Ang gusto ng Lord, meron tayong pakialam sa bawat isa. Hindi mo man siya ka-miyembro, hindi mo man siya ka-cell group, hindi mo man siya kasama sa isang lugar. Kailangan meron kang care, kaya nga care group. Kaya nga iniba ng Lord ang salita na ang ano natin, hindi na cell group, di ba? Hindi na D group, kundi care group. Para na sa ganun, mag-manifest yung care sa atin. Okay? So nakita mo na yung kapatid mo na papanghinaan. Ano yung gagawin normally ng mga lingkod ng Diyos? Ano normally yung ginagawa ng mga churches, di ba? Kinokondem. Kasi ganito ka, ito ka. Ha? Ganon karaniwan. At maging aware din tayo, tayong mga Kristiyano, tayong mga anak ng Diyos. Minsan nagiging self-righteous. Nauna tayo sa kanila, nauna tayo sa mga bago, para na sa ganon alalayan sila. Para nang sa ganon, yung ginawa sa atin ng Panginoon, mai-impart natin sa kanila. Okay? So, hindi para sila ay i-condemn, hindi para sila ay sabihan na ang bagal-bagal mong matuto, hindi mo maunawaan, pero ikaw mismo, hindi mo pala maunawaan. Kaya be careful, maging aware po tayo sa ganon. Ha? Maging aware tayo. Salita tayo ng salita dito sa ating kapwa manggagawa, kapwa mananalangin. Paano kasi tigas-tigas ang ulo niya? Hindi siya sumusunod. Diba? Bago tayo magsalita ng ganon, tingnan natin yung ating mga puso kung ano ba ang motibo nito. Minsan nagiging mali, minsan nagiging, meron kasing constructive criticism. Pag constructive criticism, maganda po ang resulta nun. Kailangan matutulungan mo siya. Okay? Pero pag destructive, namamali. Ha? Namamali.
Yung pag-criticize mo sa kanya nagiging condemnation. Tayo naman na tumatanggap ng mga corrections, kailangan alam din natin sa sarili natin. Okay? Kaya napakahalaga na nauunawaan po natin ang pag-ibig ng Diyos. Napakahalaga na nauunawaan natin ang biyaya ng Panginoon sa ating buhay. Sapagkat hindi natin namamalayan, di ba? Na-abuse na yung biyaya. Ha? Na-abuse na yung grace. Okay? So, ang pagkakaroon daw po ng kaunawaan sa pag-ibig ng Diyos sa Kanya munang sarili bago ipasa sa kapwa ay mahalaga. Kung kaya nagkakaroon ng condemnation sa kanyang sarili dahil mismong sarili niya ay hindi nauunawaan, nakakalimutan ng isang lingkod ang pagtingin ng Diyos sa kanya. Kaya nagkakaroon ng condemnation. Romans 3:9-11, pakibasa po. Ano ngayon? Ang kalagayan ba nating mga Hudyo ay mas mabuti kaysa sa mga Hentil? Hindi. Tulad nga ng aming napatunayan na ang lahat ng tao ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan, maging Hudyo o Hentil man. Ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. Ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Wala kahit isa. Diba? Everyone has fall short. Hindi natin naaabot ang kaluwalhatian ng Panginoon. Kahit na po tayo ay naglilingkod na sa Lord, kahit tayo ay nagagamit na sa ministry, may ministry na tayong kinikilusan, wala pa rin po. Hindi natin naaabot ang kaluwalhatian ng Panginoon. Laging biyaya, yun po kailangan ng palagi nating pakaisipin. Biyaya na kayo ay nariyan. Ang gawin natin, encourage one another. Encourage po natin yung mga tao na papanghinaan, yung ating mga kasama na napapanghinaan. Encourage po natin sila. In that way, alam nyo po, nagiging tulong tayo sa kanila. Sapagkat hindi nyo namamalayan, kailangan lang pala nila encouragement mula sa kanilang mga kasama. Para lumakas ang loob. Alam nyo, napaka-importante po no, na-uplift yung kanilang mga soul, na-uplift, napapanghinaan yan eh. Okay? So hindi na natin, wag natin i-focus sa kanila, wag na natin ipamukha sa kanila yung kasalanan na nagawa nila. Okay? Hindi na natin kailangan sabihin sa kanila na, nagkasala ka eh. Danasin mo yan. Diba? Hindi. Bagkus i-encourage natin sila. Kapatid, hayaan mo lang na pagdaanan mo. Kasi hindi natin alam, diba? Wala pong nakakaalam ng gagawin ng Lord sa bawat isa. Maaaring pinaranas lang siya ng Panginoon sa ganoon upang maunawaan niya. Okay? So maging aware po tayo sa ganoon. Kasi minsan masyado na tayong pag nagsalita, ang taas na. Yung mataas na talagang akala na natin, banal-banal, holier than thou. So hindi po dapat, bilang lingkod ng Diyos, hindi dapat. Hindi dapat na pagsalitaan pa natin sila ng ganon. Encourage them. Lahat tayo. I-encourage lang po natin sila. Yun lang ang tulong na maibibigay natin. At sa ganong paraan, alam niyo po, na de-demonstrate natin ang pag-ibig ng Diyos sa kanila. Kung meron sinabi sa iyo ang Panginoon para sa kanila, di ba? I-PM mo. Sabihin mo doon sa cell leader. Okay? So sabihin mo doon sa cell leader, Kuya, ate, kasi ganito, pinag-pray ko siya. Merong mensahe ang Panginoon para sa kanya. Pakisabi po sa kanya. Maaari po yun. Para na sa ganon, yung cell leader naman ay aware. Okay? Hindi na babypass ang cell leader. Sa ganung paraan ay nagkakatulungan. Alam niyo po? Nagkakatulungan tayo. Pag alam niyo na medyo nalason na yung kapatid, ipanalang na kaagad. Huwag na po nating hayaan na talagang malugmok pa. Kapag meron na tayong nakikita, malayo pa lamang, nai-scan na, lalo na yung mga may kakayanan sa spiritual na makakita, sabihin na kaagad. Sabihin na natin kaagad, para na sa ganon, hindi na tumatagal. Kapatid, maging handa ka, baka danasin mo. Okay? So, maaari nyo pong sabihin sa mga propeta, maaari nyo pong sabihin sa mga leaders, sa mga elders. Kasi meron akong nadidiscern sa kanya. Napakahalaga po ng discernment. Hindi kailangan na lahat nakikita.
Ha? Napakahalaga po nun. At napakahalaga po na merong nananalangin para sa kanila. Merong nananalangin kahit isa o dalawa. Pag nakita nyo po, halika kapatid, ipagpe-pray kita. Ha? Wala pong masama sa prayer. Kahit hindi mo yan cell group. Walang masama sa pagpe-pray sa kanila. Okay, so nagkakaroon daw po ng kabagalan sa kanyang paglakad, sa kanyang pagkatawag sa Panginoon. Mga nakakahadlang para magkaroon ng pusong matulungin, kawalan ng pananampalataya, number 1. So more or less yan, kaya po nagkakaganyan ng ating kapatid, napapanghinaan, pananampalataya, kulang. Okay? So paano palalaguin ng pananampalataya? Paano patataasin ng pananampalataya? Word of God. Salita ng Diyos. Okay? So kailangan matulungan mo siya na makabalik. Matulungan natin siya na makabalik. Encourage mo siya. Basa ka. Devotion ka, kapatid. O kaya tulungan mo na. Diba? Kapatid, basa tayo. Itong word of God na to. Tapos mag-sharean tayo kung ano yung mensahe ng Panginoon. Sa ganung paraan po ay nababalik yung kanilang lakas. Hindi nyo namamalayan, nababalik yung mga napapanghinaan nating kapatid, nababalik ang kanilang kalakasan sa spiritual. Okay? So sa pagkakaroon daw po ng matulunging puso sa kapwa ay nagkakaroon ng paggaan ang kanilang puso kapag sila ay sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Hindi nagiging kabigatan sa kalooban ng pagsunod kapag lumakad sa pag-ibig ng Diyos. So hayaan nyo pong maging utang nyo sa bawat isa ay pag-ibig ng Diyos. Ano po? Kung tayo na mayroon na tayong pangunawa sa biyaya ng Panginoon at pag-ibig ng Lord, hayaan nyo ngayon na kayo ay imold ng Panginoon para maging vessel naman ng pagtulong sa iba. Hindi lamang sa financial, hindi lamang sa pagbibigay ng pagkain, ha? Yung pagtulong po sa ating kapwa, sa pag-aayos dito sa church, ay napakalaking bagay. Napakalaking bagay po niyan. Okay? So kung medyo nakikita mo yung isang kapatid natin, di ba? Walang-wala. Gaya ng binasa kanina, pagtulong. Alam nyo po, hindi nyo namamalayan kayo ay nagtatanim. Ha? Sowing the best. Diba? Yung lesson natin na sowing the best, nagtatanim kayo ng kabutihan sa kapwa ninyo. At sinabi na yan ng Panginoon, ang taong tumutulong ay tinutulungan din pag siya ay nangailangan. Okay, dadaloy po yun, nagiging cycle siya. Nagiging cycle ang pagtulong. Kaya kapag naunawaan niyo po yung love ng Lord, na talagang mahal sila ng Diyos, kinahabagan, alam niyo, nagiging normal, nagiging natural sa ating mga puso. Nagiging natural sa ating mga pagkilos yung pagtulong. Ay hindi mo namamalayan, di ba? Kusa ka na. Nagkukusa ka na. Minsan nga pagka yung puso mo gustong tumulong pero wala ka pang kakayanan, alam mo yon, maiiyak ka minsan, di ba? I believe na meron na sa inyo ditong nakakaramdam ng ganon. Na gusto kong tumulong gusto kong tumulong, Lord. Pero alam niyo, yung word of encouragement ay napakahalaga. Malaking tulong na po yon sa ating mga kapatid. Okay, so bumubukas daw po ang langit sa pagpapala, sa paggawa, kung matulungin ang isang lingkod ng Diyos. Dito din nagiging daan para mabigyan ng reward ang isang lingkod. Ayun. Bumabagal ang blessing kapag hindi nauunawaan ng isang lingkod ang pag-ibig ng Diyos. 2 Corinthians 8:3-4. Sila ay kusang loob na nagbigay, hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito sapagkat mahigpit nilang ipinakiusap sa amin na sila ay bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid na nangangailangan. Amen, di ba? So, ang pagtulong din po ay opportunity na pinagkakaloob sa atin ng Lord. Ano po? Kung meron kang kakayanan tumulong, yan ay binigay sa iyo ng Lord na chance para ipakita sa kanila, i-express sa kanila yung love ng Lord. To demonstrate, na sila ay mahal ng Lord, na sila ay hindi mo man namamalayan, ikaw pala yung answered prayer doon sa tao na yon. Nananalangin pala siya ng taong tutulong sa kanya. Diba? Nagpe-pray pala yung tao na yon na, Lord, bigyan mo ako ng uwak. Diba? May mga panalangin na ganon. Tapos ikaw pala yung dadalahin ng Lord
Ikaw pala yung pagkakalooban ng Lord ng opportunity para maibigay doon sa taong yun. Ma-answered yung prayer niya. So, kailangan, mayroon tayong puso na ganon. Na Lord, today, I will be an answered prayer para sa kanila. Kailangan ganon po ang maging puso natin. Sino ang tutulungan ko, Lord, sa araw na ito? Ha? Kailangan ganon ang ating magiging puso. Okay? Hindi naman lahat kailangan financial. Baka kailangan lang ng kausap ng taong ito, makinig ka lang. Tapos humingi ka ng wisdom sa Lord kung ano ang sasabihin mo sa taong yun. Maaari pong ganon. Iba-iba ang mukha ng pagtulong, hindi lamang sa finances, ano? Hindi lamang sa pagkain, hindi lamang po sa pagbibigay ng mga material na bagay. Hindi lamang sa ganoon. Okay? So, nagiging automatic daw po ang pagkakaroon ng pusong matulungin kapag ang nauunawaan ng pag-ibig ng Diyos. Na we believe, iba-iba kasi ang level ng pag-ibig ng Lord. Iba-iba ang tinuturo ng Panginoon sa atin. Iba-ibang level. Iba-ibang level yung tinuturo ng Lord. Sa mga unbeliever, iba din ang level ng pag-atake ng Lord sa kanila. Okay? Sa mga katulad ng mga bata, iba din ang level ng love na gustong i-express ng Panginoon sa kanila. Okay? Sa mga nanay, iba din ang level ng love na gustong ipakita ng Panginoon sa kanila. Kaya kailangan tayo ay flexible. Ha? Kailangan tayo ay alam natin kung paano makibagay. Alam natin kung paano ang tawag doon? Kung paano lumebel sa kanilang pangunawa. Kasi hindi lahat nauunawaan ng isang tao. Okay? Meron po minsan nakala natin, alam na niya lahat. Ang talas niya sa Bible. Diba? Ang dami niya nang alam na Word of God. Pagdating sa understanding, malayo pa. Marami pong ganun. Pag nagdeklara ng Word of God, akala natin, di ba, ang tatag. Ang tatag. Pagdating ng, andyan na yung pagsubok, di ba? Inuga lang ng konti, nawala na. Nalagas lahat ng mga Word of God. Kasi bakit? Hindi niya nauunawaan na siya ay kinahabagan ng Lord. Hindi niya nauunawaan na siya ay mahal ng Diyos. Kaya napakahalaga ng declaration of faith. Yun lamang po. Mag-memorize tayo ng mga declaration of faith. Ano? Ha? Napakahalaga po nun. Kasi pagdating ng oras na tayo ay dadayain ng kaaway, meron yan. Marami yan. Deceiving spirit, marami yan. Bubulungan ka pa niyan. Ipapaalala sa iyo yung mga kamalian mo. Diba? Kaya kapag wala kang alam, nako-condemn ka na. Nahihirapan ka na, di ba? Ang hirap lumaban sa spiritual, di ba? Kasi umpisa sa mind, umpisa sa isipan. At ang sakit niya sa ulo. Kapag yun ay naranasan mo, ang sakit sa ulo, di ba? Para kang mapapraning. Lahat yan naranasan natin. Walang exempted sa atin dito. Lahat yan naranasan natin. Alam nyo, ang labanan nag-uumpisa sa isipan. Kaya kapag marami kang alam ng declaration of faith, yun lang ang ibabato mo kay Satanas. Ipaalala mo sa kanya yung kanyang future. Kasi ikaw, alam mo yung identity mo sa Lord. Diba? Okay? So, mahalaga na tayo ay tumutulong sa ating kapwa. Ano? Mahalaga na tayo ay maayos na vessel, maayos na lalagyan ng Panginoon sa pagtulong. Mahalaga. Sapagkat kailangan natin ng bawat isa. No man is an island. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lang. Maaring ang kakayanan mo ay limitado, pero yung isang kapatid, alam niya kung paano gawin. Kaya napakahalaga. Tayo naman na bilang nauuna sa Lord, kayo naman ay minumold na ng Lord bilang leaders, huwag tayong mahiya na humingi ng tulong. Huwag tayong mahiya na aminin yung ating mga kahinaan. Sapagkat tayo ay iisa dito. Okay? Iisa po tayo dito. Maaari meron ka mga salita ng Lord na hindi mo masyadong nauunawaan. Tanungin mo sa mga leaders, sa mga elders. Tanungin mo. Magkaroon ka ng puso na palaging pwedeng turuan. Teachable hearts. Okay? So ipanalangin daw po natin na matanggal ang condemnation sa bawat isa sapagkat ang puso ay nakatingin, sa puso nakatingin ng Diyos. Ipanalangin natin na maunawaan ng bawat isa na sila ay natubos na ng Panginoon. Okay? So ipanalangin po natin na ang ating mga isipan at puso ay kadikit
ng puso ng Panginoon at isipan ng Lord. Kaya lagi natin dinideclare, di ba? Let my mind be the mind of Christ and let my heart be devoted to you. Pakibasa nga po yung Acts 11:23. Nang dumating siya roon at makita ang pagpapala ng Diyos sa kanila, siya'y nagalak at pinayuhan silang lahat na manatiling tapat sa Panginoon ng buong puso. Maging tapat sa Panginoon ng buong puso. Alam niyo po, ano man ang mga problema na dinadanas natin sa ating buhay bilang naglilingkod, iba-iba po yan, iba-ibang level, may mga pagdapa man, pero bangon lang agad. Bumangon lang po tayo kaagad sapagkat hindi talaga bed of roses ang ating paglilingkod sa Lord. Ang pagkakilala sa Lord, di ba? Marami nga nagsasabi na kung kailan ako naging Kristiyano, saka naman ako dumami ng problema. Di ba? Totoo po yun. Kasi bakit? Hindi ka na anong tawag dito? Nakita mo na yung pagkilos ng kaaway. Nakita mo na maraming plano si Satanas. Ngayon, ano ang gagawin ni Satanas? Hahadlangan ka niya. Para hindi mo makita yung future mo, hahadlangan ka niya, babatuhan ka niya ng mga lason. Okay? So, mahalaga po na tayo ay talagang naka-align sa banal na spirito. Ang puso ng Lord ay alam natin. Sa bawat mga pagsubok na pinagdadaanan natin, alam natin, Lord, ano ba yung tinuturo mo? Lord, ano po yung kailangan kong makita? Kasi kung hindi po natin ito alam sa ating sarili mismo, hindi natin alam, hindi natin kilala, hindi natin nauunawaan ang pag-ibig ng Diyos, hindi tayo magiging maayos. Hindi tayo magiging malinis na vessel. Diba? Pati sa deliverance, hindi tayo magiging malinis na vessel. Palagi may rest back. Kasi bakit? Tayo mismo, hindi natin nauunawaan. Hindi natin naiintindihan ng mabuti na tayo ay biyaya lamang na nakakakilos. Biyaya lamang na tayo'y nakakapaglingkod. Biyaya lang na napapagsabay-sabay ninyo ang pag-aaral, trabaho, negosyo, pati ang paglilingkod. Biyaya lamang po lahat yan. Kaya walang makapagmamalaki. Hindi natin pwedeng sabihin, naaalis na lang ako sa church na yan. Diba? Ayaw ng mga negatibo, ayaw ng mga usapin na pagdating sa mga ayusan na, mga corrections, ayaw na. Ha? Kailangan po yun sa buhay. Kailangan po yun sa buhay. Kailangan po ng negatibo. Kasi bakit? Hindi mo nga namamalayan, minsan ikaw na lang yung nakakaalam. Hindi nakakaalam na mayabang ka na pala. Lahat na pala, buong kongregasyon, ang tingin sa iyo mayabang. Diba? Kung hindi mo tatanggapin yung mga salita nila, papaano pa pag lumabas ka sa mundo? Ang dami pong persecution sa mundo. Kung dito pa lang hindi mo kayang harapin yung mga negatibong salita, paano ka sa labas? Ha? Napakahalaga po. Tignan niyo po siya na kayo ay minumold ng Lord. Sa bagay na yon, minumold ka ng Panginoon. Di kung narinig mo yon, takbo sa Lord. Lord, narinig ko po ganito, Lord, ganito daw ako. Lord, ipaunawa mo sa akin. Ano yung nangyayari, Lord? Mayroon bang mga pag-atake sa akin, Lord? Ganon dapat ang ating maging puso. Kung na yung kapatid naman natin na yun nagkasala, di ba? Tulungan natin siya na makabalik. Nagkamali man siya, di ba? Tulungan natin siya. Kung sa ganong paraan, maraming maliligtas. Bakit hindi? Di ba? Kung sa ganong paraan, inalaw ng Lord, di ba? Na milyon-milyon palang fallen angels ang maliligtas. Bakit hindi? Di ba? Bakit hindi natin hayaang danasin natin yun para maligtas sila? Di ba? Kasi vessel tayo Vessel tayo. Okay? So, ganun lang po kaiksi ang gustong ipaunawa sa atin ng Lord sa gabing ito. Ang pangunawa sa pag-ibig niya upang tayo ay maging malinis na sisidlan ng mga pagpapala, ng pagtulong sa ating kapwa, kusang bumubukal ang pagtulong kapag tayo ay ayos, kapag tayo ay nauunawaan natin ang pag-ibig ng Diyos sa ating buhay. Okay, tayong lahat.